The strength is always there from the Lord. Amen? Alam po natin mga kapatid, so hiktik po yung ating schedule. But ito po yung sikreto ng Lord sa buhay natin. Nasa atin lang binubunyag. Amen? Na pag siya ang ating inuna, nilaan natin ang ating buhay, hindi siya magkukulang sa buhay natin mga kapatid. Amen? Our progress in life, our success in life is not measured by how much you earn. Amen? But how much you offer yourself unto God. Amen? So glory to God. Last night, we have learned about the prayer and worship. Amen? Tayo po ay napuspos ng kabanalan ng Diyos, salita niya at Espiritu ng Panginoon. Amen? Why? Sabi ng 1 Timothy chapter 4 verse 5, ang kabanalan ay matatamo mo sa pamamagitan ng kapuspusan ng salita ng Diyos at kapuspusan ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen? When you have these two, amen, when you are filled with the Word of God and His Spirit, lumalakad ka sa kabanalan ng Diyos. Amen? Ito yung aim ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. Amen? Mapuspos ka ng salita ng Diyos at mapuspos ka ng banal na Espiritu ng Diyos upang ikaw ay makalakad na may kabanalan. Amen? Which is, kagabi ay pinuspos tayo ng Panginoon ng salita niya at pagkilos ng kanyang banal na Espiritu. Amen? And tonight, we will going to learn about praise and worship. Amen? At napakahalaga po na malaman, maunawaan natin kung anong ibig sabihin ito upang magkaroon tayo ng direksyon sa ating mga ginagawa. Amen? Hindi mo masusumpungan ang kalooban ng Panginoon kung hindi mo naunawaan yung ginagawa mo. Amen? At ito po yung nais ng Lord na ituro sa buhay ng bawat isa sa atin. Bagamat we know that we have already arrived to that third level of worship symposium na kung saan ay nagkaroon na tayo ng part 1, part 2, part 3. Amen? Then we're going back to part 1 because of some newcomers. Amen? So salamat sa Diyos mga kapatid dahil sa mamagitan nito ay nais ng Panginoon na pag ikaw ay umawit, hindi ka lang umawit na nasa secular ka, kundi alamin mo kung ano yung ginagawa mo. Amen? At dito natin malalaman mga kapatid kung anong ibig sabihin ng ginagawa natin. Amen? Isang napakagandang mangyari sa buhay ng bawat Kristiyano ay alam niya ang kanyang ginagawa para kay Lord. Amen? Dahil ang goal ng Lord sa worship is to reach the Holy of Holies. Amen? Yung maranasan mo na kahit nandito ka sa lupa, nararanasan mo yung kabanalan ng Diyos. Amen? Yung luklukan niya. Ito po ay dinadala tayo ng Panginoon doon habang tayo po ay nag-worship sa Kanya. I don't know if some are experiencing this, but those people who are really worshiping the Lord, true worshiper, they are. They are. Amen? We have been there and we want to be there always. Amen? Ito po yung lagi nating sinasaysay sa ating pag-worship. We have been there. And we are longing to be there always sa buhay natin. Amen? Napakasarap mga kapatid na tayo po ay maparoon. Amen? Yung dalhin tayo ng Panginoon na siya po yung ating kasama. Amen? Hindi lamang doon mga kapatid yung huling buhay natin. Ha? Doon mo makakasama ang Lord. In worship, you will experience the Lord. Amen? So glory to God. Sabi doon sa John chapter 4 verses 23 and 24, para maunawaan ng bawat isa ang ginagawa natin kung bakit. But the hour is coming and now is when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such to worship Him. Ano sabi ng Lord doon? True worshipers. The Father is seeking His people to be a worshiper, a true worshiper. Amen? Not just worshiping Him na walang direksyon. The true worshiper has the direction and has that goal to experience the Holy of Holies of God. Amen? Yun po yung nais ng Lord, mga kapatid, sa buhay natin. Amen?
Ito po yung nais niya na tayo humantong sa tunay na pagsamba sa Kanya. Amen? Not just a Christian, not just a believer, but a true worshiper. Amen? Who will really worship the Father in spirit and in truth. Amen? And what is that spirit and in truth? We know that God is a spirit. How do you worship God who is a spirit? Anywhere. Lord, you are here right now. You believe. Amen? Naniniwala ka. Not isang bato noon, akala natin ganun po yung ating pag-worship. Ano po? Ay, punta ko doon sa church na yon. Ang pinuntahan niya yung isang bato. Amen? Anong kamalay-malay noon? Amen? Isang litrato ang pinuntahan niya. Amen? Isang maitim na tila kaya ay parang nahihirapan sa krus. Amen? Yan, na pinupunos-punasan. Amen? Pero glory to God. Pinalaya tayo ng Panginoon sa mamagitan ng salita ng Diyos. Why? Sabi ng John 8:32, for you will know the truth, and the truth shall set you free. And we are free indeed. Glory to God. Amen? Palapakan natin ang Diyos. To worship Him in the Spirit, and to worship Him in truth. In truth because, ano ba ang ginagawa mo? Ano ba ang ginagawa natin, mga kapatid? Tama ba? Ito bang ginagawa ko ay tama, ayon sa kanyang salita? Marami tayong ginagawa, mga kapatid, na akala natin ay tama, akala natin ay mabuti. Nagsasalita tayo, gumagawa tayo, palagay mo ay okay na. Amen? Isa lang po magsasabi ng tama yung sinasabi mo o ginagawa mo. Ito po. Yung salita ng Diyos. Kaya nga ang bilin ng Lord, the true worshipers must worship Him in His Spirit because God is His Spirit. He is His Spirit, you cannot see, mapichuk. Amen? God is His Spirit. The true worshiper must worship Him in His Spirit and in truth. In truth, man, based on His Word. Base dito, ito yung pamantayan natin paano tayo mag-worship sa Kanya. Hindi tayo nag-create. Ang dami po natin natutunan noon sa ating lumang buhay. Amen? Kung ano-anong klaseng ginawa natin. Pag-iimbento ng pagsamba natin sa Diyos noon. Diba? Sige, balikan po natin yung mga kapatid. Yung tanawin natin na saglit. Grabe na po. Talagang lubhang magpapasalamat ka sa Diyos sa ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Na tayo ay pinalaya niya, mga kapatid. Amen. Hinugot niya doon. Hugot. Hugot pa more, Lord. Hugot pa more, Lord, sa buhay namin. Amen. Palayaan niyo pa kami, Lord. Marami pa kaming nais na matutunan sa iyo. Amen. Ano yun? Through His Word. Amen. Diyan tayo makakapagsamba, makakapagpuri ng totoo sa Panginoon. Amen? Praise the Lord. And what shall we do? Now that we know, amen? Sabi ng verse 24, ng John 4:24, but God is Spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Amen? And now, what shall we do? As a believer, sabi ng Romans 12 verse 1, I beseech therefore to offer your life as a living sacrifice, holy, acceptable to God. Amen? Ito po yung the true act of worship. Ito yung ginagawa natin, mga kapatid. Ito yung preparation na gagawin mo upang yung part ng Lord ay maparating sa'yo. Amen? Always, mga kapatid, we have a dual function. The part of God and our part. Amen? If you do your part, absolutely, God will do His part. Amen? Nakaantabay lagi yung part ng Lord sa buhay natin. Kaya nga nung na tayo na-educate, mga kapatid, naturuan tayo, in-apply natin yung mga pagtuturo ng Panginoon, nararanasan natin yung part ng Diyos sa buhay natin. Amen? Sabi ng Lord, present your bodies. Amen?
ipresenta mo yung katawan mo as the living sacrifice. Paano ba yung living sacrifice, ma'am? Buhay na handog. Amen? Lord, this is my life. I'm offering to you. Kanina, ginawa po natin yan. Amen? Ino-offer natin yung ating buhay. Holy. Ano ba yung pagiging holy, mga kapatid? Lord, patawad. Sa lahat ng aking mga kasalanan, ipapaisip ng Lord sa iyo, kanina, nagkamali ka, nagkulang ka, nagkasala ka. Ipapaalala ng Panginoon sa iyo yun. Very specific po siya. Amen? So, humingi tayo ng tawad. By the time na tayo humingi tayo ng tawad, ang sabi ng Panginoon, patatawarin kita, anak. Dahil sincere kang humihingi ng tawad. Amen? Nung nilinis tayo ng Panginoon, ano ang kalagayan natin? Banal. Amen? Wala pong hindi banal, mga kapatid, na-reach niya yung Holy of Holies. Amen? Yung goal ng Lord sa worship ay hindi mangyayari sa bawat isa sa atin kung wala po yung kabanalan natin. Amen? Makakaulayaw mo lang sa Lord sa pamamagitan ng kabanalan. Amen? So, sabi ng Lord, acceptable tayo sa Kanya. At ito po yung nais ng Lord sa buhay natin. Which is your reasonable service. Meaning to say, this is the true act of worship. You want to worship the Lord? You want to be a true worshiper? Worship Him in the Spirit and in truth? Offer your life as a living sacrifice, holy, acceptable to God. Paano tayo magiging acceptable sa Lord? Amen? Wala kang bahid. Sabi mo sa katabi mo, wala kang bahid na kasalanan. Amen? Tinatanggap ka ng Lord. Praise the Lord. Amen? So we'll come now to the main or the proper. Tayo po ay mag-aaral na ngayon, mga kapatid, patungkol sa praise and worship. Amen? Paano natin ginagawa ito, mga kapatid? Kailangan po natin malalaman, matutunan ang ibig sabihin ng praise, anong ibig sabihin ng worship. Ano bang mayroon doon sa praise? Ano bang mayroon sa worship? Amen? Kailangan ma-educate tayo, malalaman natin ito. Amen? Medyo late na tayo na nag-start, kaya medyo bibilisan ko ng konti. Importante dito ay attentive po tayo and bukas po yung ating heart. Amen? Bukas ba yung heart natin? Amen. Tingnan ko nga. Oo nga, pulang-pula. Praise the Lord. Oo nga, bukas na bukas nga. Praise the Lord. Okay, praise the Lord. Welcome to that worship symposium. At sinasabi ng Panginoon, we will going to differentiate what is praise and worship. Amen? Upang maunawaan natin ito, magkaroon tayo ng direksyon sa ating mga ginagawa. Amen? Praise the Lord. Yan na po. Praise God. Handang-handa ang ating multimedia. Amen? Praise the Lord. Amen? So makikita po natin, mga kapatid, the power of praise and the power of worship. Amen? Napakalaga ito. Ano bang nangyayari sa praise? Yung ginawa natin kanina. Enter to His gates and thanksgiving. Di ba? Alam niyo, mga kapatid, bigay tudo ka lang. Amen? Bigay tudo ka lang. Alam mo, mga kapatid, ang paglapit sa Diyos ay hindi basta-basta. May preparasyon. Ito yung preparasyon ng Lord. Amen? At pinag-aaralan ito upang sa ganoon, maunawaan mo ang tunay na paglapit sa Kanya at kung paano mo siya mapapakanaman. Pakakaulayawan, pakikipagpanayaman sa Panginoon. Amen? Pakikipanayam. Yan. Glory to God. Amen? Our personal praise and worship we do during the week should enhance your corporate praise and worship on Sunday morning. Sunday in the sense that, alam po natin, mga kapatid, na sa ating Pilipinas ay Sunday po tayo. But here in Saudi Arabia ay Friday. Po. So the corporate praise and worship you do on Friday morning should enhance your personal praise and worship all week long. Amen? Meaning to say, mga kapatid, makikita po natin, after this education, we have to enhance, we have to apply
we have to do our own personal praise and worship before coming to the church. Amen? So that, ang sabi doon, mga kapatid, you will see that, sabi niya, you should enter into His gates with thanksgiving and to His court with praise. So you see, you bring praise to church with you instead of coming to get your praise on. Amen? Meaning to say, mga kapatid, dahil naturuan na tayo ng Panginoon, after that, we should do our personal praise and worship. Amen? Tayo po ay ina-apply natin yun sa ating personal na buhay. Amen? Upang sa ganon, bago mangyari yung corporate praise and worship during like this, mga kapatid, handa ka. Hindi ka kukuha dito ng praise and worship, kundi ikaw ay magkukontribute. Amen? Amen? May kukontribute mo, ikaw ay magiging influence sa bawat katabi mo. Amen? Alam mo na ang pamantayan ng Panginoon, hindi yung, hindi mo alam. Kaya yung nakakaunawa nito, mga kapatid, bigay todo sila. Sabi mo sa katabi mo, bigay todo tayo. Amen? Yan. Contributor ka na, influence ka na sa bawat isa. Amen? Ito po yung point ng Lord, mga kapatid. After this, mga kapatid, na pag-aaral, ay i-enhance natin sa ating buhay, i-apply po natin, mga kapatid. Amen? Di ba, napakasarap? Sino pong nakakasubok na yung, kahit naghihim ka, ano po, ng praise, ng worship, iba po yung dating. Amen? Nakukumport ka, nagkakaroon ka ng kapayapaan. Amen? Iba po, mga kapatid. Lalo na po yung mga biyahero, ano po. Amen? Yan, kasama na lagi niya na si Lord sapagkat nandoon po yung kanilang pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Amen? So, let's go on. Sabi doon, mga kapatid, let's go on, please. Yan. Very attentive po ang ating multimedia. Understanding the difference between praise and worship can bring a new depth to the way we honor the Lord. Throughout the Bible, the commands to praise the Lord are too numerous to mention. Napakarami po, mga kapatid, kung babasahin natin. Mostly, pag nagbasa ka ng Book of Psalms, marami kang matututunan. Amen? Marami kang matutunan. Bakit? Si King David, amen, na lingkod ng Diyos, ay siya po yung tunay na talagang ginamit ng Panginoon sa bagay na ito, mga kapatid. Amen? Kung pag-aaralan natin ang buhay niya, mga kapatid, iba po siyang magpuri at sumamba sa Diyos. Amen? May patambling-tambling pa siya, mga kapatid. Talagang sumasayaw-sayaw pa yan. Amen? Kaya nga yung hindi nila alam ang paano yung pagpupuri sa Diyos, at makita tayo na nagpupuri tayo, naalala ko tuloy yung sinasabi ni Kuya Jonan. Parang si Superman, parang si Darna. Amen? Ano yung ginagawa nila? Patas-tas ng kamay. Nung hindi makalipad, ay umiiyak. Di ba? Ganun po yung sinasabi niya. Pero glory to God, mga kapatids. Sabi ng Bible, the people, yung mga nasa labas, mga kapatid, tinatawag tayong baliw. Amen? Handa ka na bang tawagin nilang baliw sa Panginoon? Ito po yung katayuan natin, mga kapatid. Tinatawag tayong baliw sa Panginoon. Maging tayo, mga kapatid, tayo rin po yung nagsabi, ano yung mga kabaliwan na yan? Amen? Sino po yung nag-undergo ng gano'n? Yung naranasan niya na siya mismo yung nagsabi, ginagawa ng born again Christian na yan. Parang baliw. Amen? Amen? Sumasayaw-sayaw. Amen? Mataas-taas ang kamay. Tapos mamaya umiiyak. Tapos mamaya nadadapan lang siya. Amen? Ang ginagawa ng mga yan? Baliw? Yan. Totoo yung, mga kapatid. Ang nasa Panginoon ay baliw. Amen? Bakit? Kasi wala ka sarili mo na doon, mga kapatid. Nasa presensya ka ng Lord. Lead ka ng Spirit. Amen? Amen? Malilimit mo ba yung leading ng Spirit sa buhay mo? Kaya mo bang, wag ito, Lord? Amen? Alam niyo, mga kapatid, pag nagmanifest na yung pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay mo, maraming pwede mangyari na mamaamis ka. Amen? Ba't ko nagawa yun? Hindi mo na ginawa yun.
Yan ang leading ng Spirit, pinagawa lang sa iyo. Amen? Ba't ko nasabi yun? Ito yung leading ng Spirit. Buhay natin. Amen? Papuri, praise. Masayahin ito mga kapatid. Amen? Sino po yung Tapos ang mukha niya ay parang Biyernes Santo. Amen? Crumple pray. Glory to God mga kapatid. Tinuturuan tayo ng Panginoon. Amen? Alamin natin kung nasaan na tayo. Sa praise, bigay todo tayo dahil dito nagaganap yung paglilinis ng Lord sa buhay natin. Amen? Tinatanggal niya yung anxiety, tinatanggal niya sa atin yung stress, tinatanggal niya yung kung ano may yung sagabal, mga kapatid, sa pagpasok sa kanyang presensya. Tinatanggal ng Lord sa buhay natin. Amen? Marahil galing ka ng trabaho. Marahil ay, nakipag-girgiran ka sa amo mo na napakabait. Ano po? Marahil ay sobra yung ginawa mong trabaho at para bang exhausted ka. Amen? Di ba? O marahil ay, di ka nakatanggap ako ng news, hindi maganda. Di ba? Lagpak. Nakasimahot marahil. Di ba? Dito mga kapatid, sa praise, pasasayain ka ng Lord. Mararanasan mo yung kapangyarihan ng Lord dito sa praise. Amen? Kaya nga bigay todo tayo. Pag tayo po ay nagpuri sa Lord, amen, yung pagpupuri mga kapatid ay ito po yung masayahin. Amen? Tinatawag na boisterous. Amen? Ito po ay vocal, very vocal po siya. Amen? O, bakit kayo nakatingin sa mga vocal? Very vocal talaga yan, mga kapatid. Amen? Yan. Bigay todo ka yan, mga kapatid. Amen? Ang pagpupuri. Bakit, mga kapatid? Doon ka kinakalaga ng Lord. Amen? Kinakalagan ka sa anxiety, tinatanggalan ka sa stress, tinatanggalan ka sa exhaustion, tinatanggalan ka sa sakit, ano man yan, mga kapatid, sa gabal, sa pagpasok mo sa presensya ng Lord, tinatanggal ng Lord yan. And one good and best example, mga kapatid, nakita ko sa Bible, ay yung po yung nangyaring manifestation sa buhay ni Paul and Silas. Amen? Sa Acts 16, 25 and 26. Amen? Nung sila po ay naglilingkod sa Diyos, mga kapatid, pinersecute sila. Anong ginawa? Binugbog, pinagutay-gutay ang kanilang mga damit. Amen? Sinakal, binartulina, mayroon ng pusas sa kamay, pusas pa sa paa, tapos hindi lamang ordinaryong kulungan, sa bartulina pa nilagay. Amen? Grabe, ano kaya krimen na ginawa natin? Diba? Pero never, mga kapatid, silang nagsalita. Alam nila na sila ay pinapatnubayan ng Diyos. Sige lang, sumunod sila. Anong ginawa nila, mga kapatid? Instead na, ano yung ginagawa natin? Di ba, Lord, yung ginagawa ko ay para sa iyo? Bakit? Bakit, Lord? Di ba, kung minsan, ganun tayo. Pero inanimbawa ni Paul and Silas sa buhay natin na kahit ano yung gawin ng mundong ito sa buhay natin, i-persecute man tayo. Amen? I-isolate man tayo, ilayo man tayo sa Diyos, hindi niya tayo kayang ilayo sa Diyos. Amen? Anong ginawa nila, mga kapatid? Nagpuri sila sa Diyos. Nanalangin, nagpuri. Amen? We could say, mga kapatid, yung kapangyarihan ng praise dito. Amen? Instead na sila ay malungkot, instead sila ay kawawain nila ang kanilang buhay, hindi. Nagtiwala sila sa Diyos. Lord, we praise you. Kumanta sila, mga kapatid. Umawit sila ng papuri sa Diyos. Anong nangyari, mga kapatid? Tingnan nyo, Kung isipin mo ang Bartolina, mga kapatid, may mga prisuhan yan. Pag sinabi mong Bartolina, ikaw na po yung isa ka sa grabing ginawa mong krimen sa tao. Yun po yung lugar na ikaw ay nilalagay. Amen? Marahil ay sobra kang mamamatay tao. Amen? Doon kang ilalagay. Hindi lamang yun, mga kapatid. Nakapusas na nga, nakashackle pa. Amen? Grabe. Diba?
Di ba? Oo. Yun ang ginawa. Pero nung ginawa nila mga kapatid ay sumunod sa Diyos, nagtiwala sa Diyos, at lalo pa sila nagpasalamat sa mamagitan ng pagpupuri, anong ginawa ng Diyos mga kapatid? Sila po ay kinalagan. Amen? Imagine mga kapatid imagine po yung kalagayan nila. Just close your eyes. Imagine po. Sila po ay nakapusas, nakashackle, nasa Bartolina. Amen? Nung sila po ay umawit ng papuri sa Diyos, kinalagan sila ng Diyos na wala yung pusas, na wala yung shackle, at yung mga steel door na yon mga kapatid ay binuksan ng Lord. Sige po, buksan niyo po yung mata niyo. Nakita niyo mga kapatid? Sila po ay pinalabas ng presuhan na wala pong nagkalag sa kanila, kundi ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Tingnan niyo mga kapatid, ang ginawa ng Diyos. Ganito po yung mangyayari pag tayo po ay nagpe-praise. Amen? Tingnan niyo ang sitwasyon nila mga kapatid. Instead na malungkot sila, nagsasaya sila mga kapatid. Nagsasaya sila. Sa kabila ng problema na yon na hinaharap nila, nagsasaya sila sa mamagitan ng Lord. I enter your gate with thanksgiving. Amen? Nagpupuri sila mga kapatid. Nung nagpuri sila, ganun po yung nangyari. Nakalagan sila. You want to experience that? Nangyayari yan mga kapatid sa tunay na worshiper. Amen? Tunay na anak ng Diyos. Na naunawaan nila yung paano sambahin ng Diyos sa espiritu at katotohanan, na ino-offer nila yung buhay nila as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Amen? Kaya nga mga kapatid, pag ikaw ay umawit ng papuri, bigay tudo ka. Amen? Bigay tudo ka. Gusto mo maranasan ang pagkakalag ng Lord sa lahat ng mga sagabal sa buhay mo? Maging ang sakit, mga kapatid, sagabal niyan. Kung naniniwala ka may power and praise, mga kapatid, magaganap sa buhay mo. Amen? Kakalagang ka. Yung kalungkutan mo, yung kahinaan mo dahil ikaw ay galing trabaho, exhausted ka. Amen? Marahil nakatanggap ka ng nangangailangan ng ganitong tulong, financial marahil. Pumasok ka ngayon sa praise, glory to God, kaya may gawain sa Panginoon, mga kapatid, yung mga tumututok sa gawain ng Panginoon, lalo nilang nararanasan. Amen? Kaya nga mga kapatid ay hinihikayat tayo ng Panginoon na tumutok sa mga gawain upang lalo kang matuto. Amen? Kaya makikita mo mga kapatid, halos hindi tinatablan mga kapatid. Hindi na natili yung kalungkutan sa buhay ng mga totoong worshiper. Amen? Yan. Kahit ano yan mga kapatid. Naniniwala ka kung ano yung ginawa ng Lord kay Paul and Silas, mangyayari din sa'yo? Then mangyayari sa'yo mga kapatid. Bakit? Our God, sabi ng Hebrews 13:8, He is the same yesterday, today, and forevermore. Amen? Inaangkin mo yan. Kaya nga pag nagpe-praise ka, bigay tudo ka. Sayaw ka dyan, sumayaw ka. Amen? Alalahanin natin that praise is part of worship. Amen? Praise is part of worship, but worship is not part of praise. Amen? Praise is part of worship. Amen? Iyon po na yung preparasyon ng Lord sa buhay natin. Dahil, pag hindi naganap sa iyo ang paglilinis, ang pagkakalag ng lahat ng mga sagabal, hindi ka papapasukin ng Lord sa presensya niya o sa worship. Amen? Hindi mangyayari yun. Kaya nga, naranasan mo ba si Lord? Kung minsan, maraming hindi nakakaranas kay Lord habang sila ay nag-worship. Dahil totoo lang mga kapatid, hindi talaga sila nakapasok sa worship. Yes, kumakanta sila. Literally, kumakanta ng pagsamba, but hindi sila nandoon. Kasi, hindi pa nila napagtagumpayan ang praise. Nakuha niyo mga kapatid? Hindi ka pwedeng dalhin ng Lord sa presensya niya na may dala-dala. Hindi. Amen? Doon mga kapatid, mayroon ka ng kabanalan. Bago ka ipasok ng Lord, nilinis ka niya rito sa praise. Kung naniniwala ka lang sa kapangyarihan ng Lord, habang ikaw ay nagpupuri, magaganap ang lahat ng mga sagabal diyan at
tatanggalin ng Lord. Amen? Ito yung kapangyarihan ng praise, mga kapatid, sa buhay natin. Kung alam lang natin to at ina-apply lang natin, amen? Tignan niyo po yung talagang true worshiper. Sumasayaw yan, talagang bigay. Amen? Ini-interpret na rin yung awit na talagang kung ano yung nandyan. Talagang with emotion, with action. Amen? Hinahalin tulad nila na yung sarili na talaga. Yun. Amen? Gusto ng Panginoon, mga kapatid, ito ay maganap sa buhay natin, yung power of praise. Kasi pag hindi naganap yan, mga kapatid, hindi ka papapasukin sa presensya ng Panginoon. Sa presence ng Lord, mga kapatid, kabanalan yun, holy yun, mga kapatid. Amen? Kaya maraming nasa worship na siya, kumakanta ng worship. Pero, lagpak pa rin siya. Amen? Doon, mga kapatid, wala ka nang mararanasan na sakit, wala ka nang mararanasan kalungkutan, wala ka nang mararanasan na kung ano-anong sagabal sa buhay mo. Pagdating ko sa worship. Kaya nga, yun ang inawit natin para ma-emphasize, mga kapatid. Amen? Enter into His gates with thanksgiving and into His court with praise. Amen? Enter into His gates with thanksgiving. Enter into His courts with praise. And this is the day that the place. Yeah. I've come to praise you. I've come to praise you. No? Amen? Sa masayahin na kanta yan, hindi ka ba makumbik? Hindi ko na alam. Amen? Pwede bang tapikin mo yung katabi mo? Makumbik ka. Amen? Praise the Lord. Amen? Joyful, mga kapatid. Amen? Sige po, ibigay natin ng kunting reflection sa buhay natin. Paano ka talaga nakukomfort sa buhay mo? Amen? Sige, may problema ka. Exhausted ka. Lumapit ka sa taong problematic din. Amen? Naku. Instead na makakuha ka ng doon, ay wala. Amen? Yan. Kaya nga inilagay ng Lord yung praise. Oh, praise tayo! Masayahin! Amen? Sabi ng Lord, nung masayahin ka na, bagamat alam mo na galing ka sa kalungkutan, nangibabaw yung kasiyahan. Amen? Doon ka kinonfort ng Lord, di ba? Di ba? Doon ka hinanda ng Panginoon. Yan. Magaganap yung pagkakalag ng Lord sa buhay natin. Amen? Kakalagan ka sa anumang klaseng problema, anumang klaseng sakit, anumang klaseng exhaustion yan, anumang klaseng stress yan na nangyari sa buhay mo. Amen? Kung ikaw ay nakipagpaligsahan marahil sa tsak doon, dahil mababait yung mga amo mo, amen, pagdating sa church, mga kapatid. Ito po yung isa na na-appreciate natin sa Lord. Amen? Na talagang kinukumport tayo ng Panginoon. Praise pa lamang. At alam niyo, mga kapatid, kung bakit nauna yan after the opening prayer? Amen? Pinag-aralan kasi yan, mga kapatid. Ang flow. Para ikaw ay talagang tunay na makarating sa luklukan ng Panginoon. At the end of the service, you are contented. Amen, Lord, salamat.